Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Ripple CEO says Gary Gensler would be fired even if Kamala Harris wins. Kaya ayan, naglabas po ng isang matinding pahayag ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse laban sa chairman ng US SEC na si Gary Gensler. Ayon po sa CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse ay matatanggal sa pwesto si Gary Gensler bilang chairman ng US SEC. Maski ang nanalo sa pagkapangulo ng bansang US ay si Kamala Harris. Kaya, bakit kaya? Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay Ripple CEO Brad Garlinghouse has targeted Gary Gensler in a recent press conference, stating he would be fired even if Kamala Harris becomes president. Kaya ayan, sinabi po ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse sa kanyang nakalipas na press conference kung saan ay wala na daw pong lusot ang US SEC chairman na si Gary Gensler na matanggal sa kanyang tungkulin. Maski ang nanalong pangulo ng bansang US ay si Kamala Harris. The Ripple boss said this at a press conference in Seoul on Tuesday. Garlinghouse stated that both parties are utterly displeased with Gensler's activities and the SEC boss. Kaya ayan, ang press conference kung saan naglabas ng matinding pahayag ang Ripple boss ay sa bansang Seoul, South Korea. At sa naganap na press conference na ito ay dito sinabi ni Ginoong Brad Garlinghouse na ang dalawang partido ng mga kandidato ay hindi nagustuhan ang pamamalakad ni Gensler bilang chairman ng US SEC. Reports revealed Garlinghouse confidence during his assertion, with the Ripple boss stating that anyone could bet their money that Gensler would be out of the job soon. Ayan, dagdag pa ng Ripple boss na ang kahit sino ay pupusta ng kanilang pera, kahit sino na pupusta ng kanilang pera na si Gensler ay malapit na pong mawalan ng kanyang trabaho. Ganyan po ka-confident itong si Ginoong Brad Garlinghouse na nabibilang na lamang ang mga araw ni Ginoong Gensler bilang chairman ng US SEC. Ayan, Garlinghouse, who has been in a years-long battle with the SEC, also criticized the SEC boss over his iron-handed approach toward digital assets. Ayan, ayon kay Ginoong Brad Garlinghouse ay ayan po ang ang Ripple boss na si Ginoong Brad Garlinghouse at ang US SEC sa pamamalakad ni Ginoong Gary Gensler ay nagkaroon po sila ng ilang taong legal battle. Dahil dito ay isa si Ginoong Brad Garlinghouse sa mga bumabatikos kay US SEC boss dahil sa mahigpit po nitong approach pagdating sa mga cryptocurrencies. Major stakeholders unpleased with Gensler. Garlinghouse stated that Gensler's handling of the cryptocurrencies in the US has turned the leaders of both Democrats and Republicans against him. Kaya ayan, ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, ang pamamalakad ni Ginoong Gary Gensler bilang chairman ng US SEC ay hindi naging maganda sa pananaw ng mga leaders ng Democrats at ang Republicans. Kaya kawawa naman po siya ngayon at wala na po talaga siyang kakampi.
Recently, Harris has shown interest in cryptocurrencies. Hence, she may consider doing away with the Gensler if it means gaining the sector's trust. Kaya ayan, kamakailan lamang ay si Madam Kamala Harris ay nagpakita na rin po ng interest sa mga cryptocurrencies. Kaya kung sakaling siya ang nanalo bilang Pangulo ng bansang US, malamang ay baka tatanggalin niya si Ginoong Gary Gensler para magkaroon ng tiwala ang crypto community sa kanya. Republican presidential candidate Donald Trump has already publicly declared he would fire Gensler on his first day in office and provide a friendlier environment for digital asset. Yan, mas matindi po itong si Donald Trump. Yan, ang dating Pangulo naman ng bansang US na si Donald Trump ay una po siyang naglabas ng pahayag na hindi siya magdadalawang isip na tanggalin si Ginoong Gary Gensler kapag siya ang nanalo bilang Pangulo. At ang matindi rito ay gagawin daw po niya ito kaagad sa unang araw ng kanyang pagkakaupo. Maliban dito ay sinabi niya na gagawin niyang katanggap-tanggap ang mga digital assets o ang mga cryptocurrencies para sa lahat. Kaya ayan, ang buong crypto community ay ayaw po talaga ang pamamalakad ng kasalukuyang US SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler. Imbis na ayusin ang problema kung ano ang mali sa mga cryptocurrencies, ang kanyang ginagawa ay ang multahin ang mga industriya ng crypto at ipasara ang mga ito. Ang isa sa kanilang mga naunang biktima ay si Ripple. Pero lumaban po talaga si Ripple at hindi siya nagpatalo kay US SEC. Kaya dito po nabuo ang alitan ng Ripple boss at ang US SEC boss. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.